Apat na layunin ng konkistador. Sila ay mga mananakop na galing sa Espanya o Portugal at may apat sila na layunin. Isa, ginto. Halimbawa, si Francisco Vázquez de Coronado. Pumunta siya sa Mexico para hanapin ang Cibola, ang gintong lungsod. Pero naabutan niya ang Kansas, Arizona at Texas. Walang Cibola. Kasi bonkers, peke ang Cibola. Wow, ang ganda ng lugar na ito. Ito ba ang Cibola? Tanga, Grand Canyon ito. Si Hernan Cortez, isang konkistador na may alagang aso, ay sikat dahil tinunaw niya ang kayamanan ng mga Aztec at ginawang gintong bar. Ginto, maganda, matibay, maliban na kapag nasa Minecraft ka. Pangalawa, para angkinin ang teritoryo ng iba para sa imperyo nila. Ito si Afonso de Albuquerque. Siya ay pinanganak sa Portugal, hindi katulad sa nakaraang halimbawa. Nagkaroon siya ng karanasan sa militar nung lumaban siya sa mga Muslim sa Hilagang Afrika. Dumaan siya sa Cape of Good Hope papunta sa India at kinuha niya ang Goa. Ginawa niyang sentro ng kalakal ng Imperyong Portugal ang Goa. Grabe ang taong ito. Tama, tapos inangkin ko ang Malacca para magkaroon ng magandang pangangalakal ang Portugal at Sina. Gumawa din kami ng mapa sa makipot ng Singapore at ibang parte ng modernong Malaysia. Tapos si Francisco Pizarro, pumunta siya sa Imperyong Incan para angkinin ang Imperyong Incan para sa Espanya. Hindi siya madali. Natatakot si Atahualpa at ang mga kasama niya sa kabayo namin. Hindi sila nakakita ng kabayo noon. Bra, pakiusap lang. Bigyan ninyo ako ng kalayaan, bra. Binayaran naman ninyo ang ransom. Patayin dapat siya dahil sa mga krimen niya. Teka, akala ko walang karahasan ang mga konkistador. Akala ko mabait at magalang sila sa mga lugar na puntahan nila. Mamaya na natin pag-usapan yan. Tatlo, ikalat ang Katolisismo. Ito si Miguel Lopez de Legazpi. Tapos gumawa siya ng kasunduan ni Raja Topas ng Cebu at sa huli siya ay naging Kristiyano. Yan din ang ginawa ni Pizarro at Hernan Cortez. Sinubukan nilang gawing Kristiyano ang mga lugar na pinuntahan nila. Apat, para magiging sikat sila. At dahil dyan, sabihin na natin ang mga negatibong bagay tungkol sa kanila. Simula ni Hernan Cortez. Marami siyang pinatay na katutubo sa templo ng Tenochtitlan. Pero ang maganda, wala na mga Aztec ang magsakripisyo ng tao sa templo nila. Tingnan mo, gumagalaw pa ang puso niya. Nakakadiri. Alam mo, baka hindi masyadong masama si Hernan Cortez. Wala nang sakripisyo sa templo. Kaso lang, sinaktan niya ang huling emperador ng Aztec para sabihin niya kung nasaan ang ibang kayamanan. Ito si Afonso de Albuquerque. Inutusan niya ang masaker ng mga Muslim sa Goa. Hindi lang ganyan, sirain niya ang mga moske at gusto niyang putulin ang tenga at ilong ng mga bilanggo. At akala mo mabait ang mukha niya? Malupit din si Sir Coronado sa mga katutubong Amerikano dahil lang gusto niya makita ang Cibola. Dahil sa kanya, sira na ang mga nayon ng mga pueblo. Si Miguel Lopez de Legazpi ang dahilan bakit sikat ang Santo Niño sa Cebu, pero madilim ang kwento. Dahil lumaban ang mga lokal para protektahan ang sariling bahay nila, sunugin ko ang mga barangay nila. Sa kinabukasan, may nadiskubre si Camus na isang kahon sa ilalim ng abo. Sa loob nito ay ang estatwa ni Jesus, pero sanggol pa siya. Sir Magellan ang may-ari niyan. Maganda ito. Lilikha ako ng simbahan dito. Oh, okay. Dapat Kristiyano na ako. Kaso lang, sunog na ang mga bahay. Salamat Miguel, dahil may Pasko sa Pilipinas, pero may pasakit kang binigay sa amin.
Hindi lang ganyan, kayo ay bahagi ng Espanya.